Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ito si Brian De La Cruz, ang inyo pong kaklase at kamag-aral para po sa ating asignaturang Development Communication 208 para po sa komunikasyong pagsulong ng marketing at pagpapalakas ng ating bayan para po sa ating kurso ng Masteradong Kaunlarang Komunikasyon. At ang aking pong napili para po sa ating FMA 1 ay ang usapin po sa tanggol wika, wika at bayan ipaglaban. At ating pong tatalakayin para po sa social marketing and social mobilization na ito ay kung paano ipinagtanggol ng mga propesor, guro at estudyante sa kolehiyo ang pagkakaroon ng asignaturang Filipino at maging sa panturo ng Filipino. Bago man po yan, ating pong talakayin ang usapin sa Tanggol Wika. Ang Tanggol Wika po ay isang samahan, grupo, at organisasyon na binubuo ng mga guro, propesor, estudyante at ang mga pangunahing advokasya, misyon at mandato ay itaguyod ang wikang Filipino bilang asignatura at wikang panturo. Dito pa lamang po ay napakalinaw ng kanilang misyon na maging isang asignatura ang Filipino at panturo bilang iisang wika ng mga guro, propesor at ng maintindihan ng mga estudyante. Bago po yan, ating talakayin ang kasaysayan ng Tanggol Wika, kung paano sila nakipaglaban, kung paano nila itinaguyod ang wikang Filipino. Siyempre po, taong 2014 nang itaguyod ang Tanggol Wika o ang sinasabing samahan ng mga ipinagtatanggol ang wikang Filipino. Nabuo po ito noong 2014 dahil po sa sama-samang 500 delgado mula po sa 40 pamantasang kolehiyo at universidad. Ngunit bago po yan, ito po ay pinangunahan ni Dr. Benvenido Lumera, ang convener ng Tanggol Wika at siya rin po ang ating pambansang alagad ng sining na kung saan ang nanguna upang ipagtanggol ang wikang Filipino. Bagamat ganun man po yan, 2011 pa lamang po, ito po ay nakita na ni Professor David San Juan mula po iso sa De La Salle University at isa rin pong convener ng Tanggol Wika na magiging problema ang pag-aalis ng wikang Filipino sa kolehiyo at maging asignatura. Ito po din po ang ilang ipinaglaban ng ating pong organisasyon na pangwika na kung saan ang ipapalit po sa asignaturang Filipino ay ito po ang mga sumusunod na mga subject o asignatura. Una po ay understanding the self, reading in Philippine history, purposive communication, art up, at ang iba pang patungkol sa siyensya. Na kung saan ating makikita dito na talaga namang tinanggal o inalis na ang mga asignaturang Filipino. Ngunit hindi po tayo natatapos dyan dahil nakipaglaban pa rin po ang Tanggol Wika sa pamamagitan po ng isang organisasyon na kung saan 200 guro at propesor ang pumirma na huwag tanggalin at huwag alisin ang pagtuturo ng wikang Filipino sa kolehiyo. Kung kaya't napunta po tayo sa taong 2015 na patuloy pong ipinaglalaban at patuloy pa rin pong tinatoligsa ng Tanggol Wika ang pag-aalis ng wikang Filipino hindi lamang po sa kolehiyo maging sa K-12. Kaya nandito naman po ang ating mapa na kronolohiya na kung saan 2015 ang Anti-Filipinong CHED Memorandum Order ay inihain na ng Tanggol Wika upang labanan ng CHED dahil nakasaad po dito na bawal tanggalin ang wikang Filipino. Una na lamang po dito ay dapat magkaroon po ng 6 na unit para po sa panitikan at 9 na unit para naman po sa Filipino. At makikita pa po natin yan sa mga ilang darating po na ating slide kung ano ba ang ipinaglaban na House Bill ng Tanggol Wika. At sumunod po dito ang 2019 na ang pagbawi po
ng Korte Suprema na ipinagpatuloy po na ipinaglalaban ang hanggang ngayon ng Tanggol Wika na huwag tanggalin at nakikibaka pa rin tayo na isama sa lahat ng eskwelahan, paaralan at pamantasan ang wikang Filipino bilang asignatura at panturo. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin pong nakikipaglaban ang Tanggol Wika na maipasa ang House Bill 223 kung saan ipinapakita nito na sama-sama, hindi lamang po sama-sama kundi isinusulong po ang tagumpay na kung saan dapat pong ituro ang wikang Filipino at panuro ang wikang Filipino sa lahat ng antas ng ating eskwelahan. Pero ang sakop po ng House Bill 223 nito ay sa usapin po ng kolehiyo at K-12. At atin na po siyang mababalangkas. Ngunit bago po yan, alamin po natin kung sino-sino ba ang madlang tutuunan o sa wikang Ingles po ay audience ng Tanggol Wika. Una na po rito ang mga estudyante at syempre po sa kolehiyo. Pangalawa, ang mga propesor. Pangatlo, ang guro sa elementarya at sekundarya. At pang-apat, syempre, ang mga pamantasan, universidad at eskwelahan. Panglima, organisasyong pangwika. At ang pang-anim po ay grupo ng mga kultura. Kung ating pong mapapansin dito po, no, ipinapakita na ang Tanggol Wika ay pangmasa na kung saan ito po ay sa usapin ng ating tradisyon, kultura, pagkakakilanlan kung kaya't ito po ang naging madlang tutuunan ng Tanggol Wika upang mas malaman ng publiko ng masa na ang wikang Filipino ay hindi dapat burahin o hindi dapat alisin bilang panuro at bilang asignatura sa iba't ibang eskwelahan dito sa Pilipinas. Kung kaya't kung ating pong muling mababalangkas ang organisasyon na Tanggol Wika ay maraming ang programang inihain lalo na sa pagpapataas ng kaalaman sa paggamit ng wikang Filipino mula sa pananaliksik, pagsasaling wika, paggawa ng mga tala-arawan o journals. Layon din ng Tanggol Wika na hindi mabura at mawala sa pag-aaral ng wikang Filipino at maging panitikan sa kolehiyo at maisabatas ang House Bill 223. Ano nga ba ang House Bill 223? Batay po sa aking mga nakuhang pananaliksik mula po ito sa Tanggol Wika, ang House Bill po na number 223 ay pagtugon po o pagtuon po sa wikang Filipino at panitikan. Una, ang House Bill 223 ay suportado ng gobyerno at iba pang organisasyon. Tama po kayo nang napakinggan. Ito po ay suportado ng KWF o ang tinatawag po nating Komisyon sa Wikang Filipino. At syempre, suportado din po ito ng NCCA na kung saan ito po ang pambansang komisyon para sa kultura at sining maging ng iba't ibang organisasyon na tumutuligsa sa isinampanan siya. Ito po ang ACTS, ito po ang Teachers Party List, at syempre ang Bayan Muna at marami pang iba. Ang House Bill number 223 po ay labanan ang mga kasong kaugnay ng K-12 ng Chet Memorandum na Series of 2013 na kung saan nakatakda lamang po ang batas na ito na hindi bababa sa 9 na unit ang asignaturang Filipino at 3 unit naman sa asignatura ng curriculum sa kolehiyo. Tama ho kayo. Akin pong kaninang nabalangkas ang iba't ibang asignatura na ipapalit dito. Una ay ang Understanding Yourself, Reading in Philippine History, Purposive Communication, Art Up, at marami pang iba. Kung ating makikita, dito rin po tinalakay, sinaliksik ang usapin po sa mother tongue or multilingual education na kung saan dapat pong gamitin ang ating mga dialekto, ang ating pananalita kung kayo po ay saang bahagi ng Pilipinas. Halimbawa na lamang po dito ay ang usapin po mula po sa Bureau of Learning Delivers or Early Childhood Literacy and
Monitorium assessment na kung saan nakita po na kapag ginagamit po ang sariling dialekto o ginagamit po ang sariling pananalita, mas mataas ang tsansang naiintindihan, nauunawaan ng mga estudyante ang itinuturo ng kanilang guro. Ito po ay nakalagay din sa House Bill 223 na kung saan pinapangalagaan ng tanggol wika hindi lamang ang wikang Filipino, maging ang iba't ibang dialekto natin dito sa bansa. Hindi mawala kundi upang maunawaan ng mga estudyante, upang malaman ng syempre ng mga bata ang tinuturo ng kanilang profesor, maging ang kanilang mga guro. Napakahalaga po nito dahil po hindi lamang nauunawaan na isa sa puso pa ang iba't ibang mga lectures o iba't ibang asignatura na kailang dapat malaman. Alamin natin ang misyon at layunin ng House Bill 223, wakasan at pagpapalaya sa ating bansa sa imperialismong kultura, pampolitika at ekonomiya dahil matatag ang wikang pambansa na salamin ng ating tradisyon at kultura sa Pilipinas. Hindi na po nawala sa ating isipang mga Pilipino ang pagsasalita ng wikang Ingles. Na palagi po nating iniisip na ang wikang Ingles, kapag ikaw ay matatas o mahusay sa pagsasalita nito, ikaw ay mayroong mataas na intelihente o ikaw ay isang matalinong tao. Ngunit ating pong alalahanin na ang wika ay hindi batayan kung gaano kagaling at kahusay ang mga estudyante. Kung kaya, tinutuligsa din po ng House Bill 223 na wag po nating paniwalaan ang mga ilang globalisasyon na pagkaunawa sa pamamagitan po ng wika. Ating pong tandaan na ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino, kung kaya't wag mawawala ang asignaturang Filipino at huwag pong tatanggalin ang Filipino bilang isang subject. Ating pong aalamin ang iba't ibang impormasyon at aktibidad po na dapat nating malaman. Kung ating pong mababalikan, hindi lamang po wikang Filipino ang ibinibigay ng Tanggol Wika o pinoprotektahan. Dahil po, kasama rin po dito ang mother tongue based multilingual education na kung saan dapat hindi matigil ang paggamit ng sariling wika o dialekto, hindi lamang po sa kolehiyo, maging sa senior high school. Kung ating pong matatandaan, aking rin pong sinabi na batay po sa pag-aaral ng Early Learning Literacy and Monitorium Assessment, dapat po ginagamit ang sariling wika o sariling dialekto kung ikaw man po ay nasa Visayas, Mindanao o bandang bahagi po ng norte, dapat gamitin po natin ang sarili nilang dialekto upang maintindihan ang mga paksa, mga direksyon mula sa kanilang guro nang malaman nila ng mas malalim at naiintindihan ng mas malalim ang kanilang itinuturo sa mga estudyante. Pangalawa, sa kanilang impormasyon at aktibidad at syempre, pagbibigay ng libreng libro, pananaliksik na aralin at e-books. Kung kayo po ay pupunta sa website ng tanggolwika.org, makikita nyo po ang mga libro para po sa mga pananaliksik o research o yung tinatawag natin na pagkuha ng RRL na kung saan magagamit po ito sa kani-kanilang mga aralin at kung saan ang website nila ay libre, maging po sa kanilang Facebook page. Libre pong maa-access ang mga librong ito upang magamit sa ilang pananaliksik ng mga estudyante. Pangatlo po, pagsagawa ng forum, lecture at CPS seminar at iba pa. Ito po ay kolaborasyon mula sa iba't ibang organisasyon, katuwang ang Tanggol Wika at Pambansang Samahan ng Lingwistika at Literaturang Filipino. Tama po kayo ng naintindihan, ang Tanggol Wika lamang po ay hindi nakatuon sa pagdepensa ng ating wikang Filipino, kundi pagsasagawa ng mga forum,
lecture at seminar na kung saan mas mauunawaan natin, mas mag-iintindihan natin ang kagandahan ng wikang Filipino. Dito lang po yan sa ating bansa. Muli po, ito po ay isang bahagi ng social mobilization na kung saan gumagawa po tayo ng isang movement o kilusan upang ipagtanggol, hindi lamang ipagtanggol, kundi ating pong proteksyonan ang ating sariling wika na ating mga tinalakay sa ating pong nakalipas na lecture. Dito po yan sa ating asignaturang DevCom C208. At syempre, ito naman po ang mga katuwang na organisasyon ng Tanggol Wika. Una po sa lahat, ang Patas, samahan po yan ng propesyon ng advokasya ng mga tagapagtaguyod ng salim. Ang organisasyon naman pong ito ay samahan o mga propesyon po ng mga nagsasalin ng ating mga wika mula po sa wikang Ingles papunta sa wikang Filipino. At syempre, kasama rin po dito ang Tanggol Kasaysayan na kapatid po ng Tanggol Wika. At syempre, ito pong pambansang samahan ng linguistika at literaturang Filipino, sanggunian ng Filipino at marami pang iba. Ito lang po ang mga organisasyon na kung saan nakakapit o kasamahan po ng Tanggol Wika upang ipagtanggol ang wikang Filipino. Kasama rin po dyan ang mga ilang party list na kung saan tinignan nila na ang wikang Filipino ay hindi dapat mabasura o ang asignaturang Filipino sa kolehiyo, maging sa senior high school. Katuwang din po natin dito at sumang-ayon ang Komisyon sa Wikang Filipino at ang NCCA. Nagpapakita lamang po ito na kung gaano kahalaga ang ating tradisyon at kultura, ganun din po kahalaga ang ating winiwika o ang ating ginagamit na pananalita. Kasabay po niyan, narito po ang Pook Sapot o website ng Tanggol Wika na kung saan pwede rin po nating mabisita ang Facebook page ng Tanggol Wika kung saan ang Tanggol Wika ay madali lamang pong mapuntahan kahit sino man dahil ito po ay nakasalin sa wikang Filipino kung kaya't nauunawaan, naitindihan at mababalangkas din po sa Pook Sapot sa kanilang official na Facebook page ang mga ilang inilathala upang maunawaan ng lubos ang kanilang organisasyon. Tama po kayo ng napakinggan. Makikita po sa kanilang website, Facebook page, ano nga ba ang ipinaglalaban ng Tanggol Wika. Hindi lamang po sa wikang Filipino, maging sa iba't ibang dialekto natin dito sa Pilipinas. Ito po ang pangunahing rason kung kaya't gumagamit po ako ng wikang Filipino para po sa aking masterado. Dahil po nakikita ko po na ang wikang Filipino ay makapangyarihan at ito lang din po ang wika na kaya pong salitain ng maraming Filipino. Kung kaya't ito po ang kabuuan ng aking paglalathala sa usapin po ng ating FMA1 o magsaliksik ng mga ilang social marketing at social mobilization kung kaya't napili ko po ang Tanggol Wika upang ipakilala ang wikang Filipino sa inyong lahat, hindi lamang ipakilala kundi ipaglaban, ipagtanggol ang wikang Filipino dahil ito po ang simbolo ng kultura at tradisyon kung kaya't mahalin po ang wikang Filipino. Muli po ako po si Brian De La Cruz para po sa ating kursong Masterado sa Kaunlarang Komunikasyon at ito po ang aking paglalathala sa usapin po ng ating FMA1 sa Social Mobilization and Marketing. Tanggol Wika, iwika ng bayan, ipaglaban.